ito? Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa hong mapagpala at napakagandang umaga ho sa ating lahat. At welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programang hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ito ho ang programa mula ho sa MHSD na amin hong inihahatid sa inyo upang malaman ninyo right from us ang pinakabago, ang mga latest updates mula ho sa ating ministry. Sa inyo pong ministry, nagtataguyod po ng mga proyektong pabahay at nagbibigay ng technical na assistance sa ating mga local government units patungkol ho sa kanilang comprehensive land use plan. Kasama na ho ang kanilang shelter plans, no? Kabalay na Ria, nakasama ho natin ngayon. At syempre, ito rin ho ang namamahala sa regulasyon ng ating mga real estate development projects dito ho sa rehiyon ng Bangsamoro. Yan ho ang Ministry of Human Settlements and Development. Ngayong araw na ito ay ika-11 sa buwan ng Enero taong 2024 na. Ito ho ang ating ikalawang episodyo para ho sa taong ito at para sa buwang ito. And as a whole, in general, ito ho ang ating 152nd episode ng ating programang MHS Delivers. And today is the 28th of Jumada al-Akhir 1445. Siyempre, hindi ho natin dapat makalimutan ang ating Hijri date. Ayan, di ba? At ang ating programa ngayong Huwebes, ngayon ho ay araw ng Huwebes, matamis. At ito ho ang ating pagkakataon para ho makapamahagi ng pinakamakabuluhan, pinakaimportanteng impormasyon na dapat nyong malaman. At ngayong araw na ito, magtatagal pa rin ang ating programa ng 1 oras. Nandyan ho ang ating balitaan, ang ating IPH. Baka magkakaroon din tayo ng HSF. I think HSF na rin kasi yung topic natin eh. Okay, sige. Dahil nagsasalita na ho yung ating kabalay rito. Okay. Yung ating topic ko ngayon, napakahalaga ho para ho sa ating kalusugan. Sa kalusugan ng ating mga supling, ng ating mga anak. Kaya nga ho, ngayong araw pa lang ay ito na ho ay pag-uusapan natin, tatalakayin natin. Dahil ika nga, ang laging sinasabi ng ating kabalay na wala ho ngayon rito. Dahil mayroon siyang importanteng napuntahan na i-cover ho ng ating kabalay. At yan ho ay pag-uusapan natin maya-maya sa ating balitaan. Subalit ang ating kabalay rito, nakasama pa rin po natin sa pamamahayag ay kapiling natin sa istasyon ngayong araw na ito at babati na ho sa inyong lahat ang ating kabalay na si Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ria.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang makatahanang umaga po sa ating lahat, sa ating mga nanonood ng live stream at nakikinig sa radyo. Ako po ang inyong lingkod bang sa Morojoy, Ria Bintemran Muhammad. Ayan, napakasayang pagbati ho. No, maligaya ang ating kabalay ngayon sapagkat nararamdaman ko ang kaligayahan sa kanyang pagbati sa ating lahat ngayong umagang ito. Shoutout sa ating mga lamang- traffic lights sa labas. Ginagawa nyo talagang trabaho ninyo. At siya ho'y masayang-masaya rin dahil and proud na proud ho dahil siya ho'y marunong tumawid. Alam na ho na kung Hindi. kailan tatawid. Hindi siya posible kung wala yung mga traffic lights na yan. Sinasabi niya sa akin respect kung yan. kailan ako pwedeng magtawid. Okay, actually, ito ay hindi ho natin dapat na ipagsawalang bahala dahil Yes. ito ho ay tanda ng ating respeto, ng ating kaalaman at ng ating pagsunod sa mga batas dito ho sa ating lungsod, sa ating rehiyon. Isa ho ang ating batas trapiko na dapat ating sinusunod. Lagi, may nakatingin man po o wala, dapat sumusunod tayo sa ating batas trapiko. Okay, at dahil nga ho dyan, may mga dumarating na ho mga comments sa ating Facebook Live. Nako, nakalimutan ko nga pala. Tayo ay live na live din ba ngayon sa ating Facebook page, ang Ministry of Human Settlements and Development _BARM. Yan ho ang ating official Facebook page. At kung kayo ho ay hindi pa nakakapag-follow o nakakapag-like ng ating Facebook page, kayo po ay aming inaanyayahan na kami po ay samahan sa pamilya ng ating mga kabalay para ho mas marami hong marating ang mga impormasyong aming ipinamamahagi. Ayan. At syempre, tayo ay live na live din via radio sa ating istasyon, DXMS Radio Bida, 882 kHz sa inyong mga pihitan. Yan ho ay inyong maririnig sa AM ha? AM ho nga frequency. Baka ho pumunta kayo sa FM, hindi ho maririnig ang ating mga boses. At kung nais nyo kaming makita at kayo ho ay tumutok lamang din, pwede kayong tumutok sa DXMS Radio Bida Cotabato. Tama ka balay na Ria? Yan ho ang official page naman ng DXMS, ang ating official radio station kung saan ho tayo namamahagi ng ating mga makabuluhang impormasyon. And kabalay na Ria, before we watch yung ating makabuluhang paalala, might as well basahin mo muna yung mga naunang mga messages Yes. sa ating Facebook Live comments. Sa ating Facebook Live, nandyan si John Anthony Okiman, ang ating planning officer, Kuya Ding Dong. Salam and good morning, dear ICS. Aniya. Waalaikumsalam. Good morning, Dong. And speak of the devil, Hamsari na... Angel. Yeah. Sure. Assalamualaikum mga kabalay. Watching from Marawi City with, ano ito, fog? Ano ba yan? Makulimlim ba? Hindi puro mga matayan at anin na matayan. Pero may mga ulap yung mga mata. Okay. So that means malamig na naman sa Marawi City. Alhamdulillah. Makulimlim. Mas malamig kung makulimlim, no? Umulan dito sa ating kagabi. Was Oo, that? pero ngayon, maaliwalas ang panahon sa labas. And next Pagpasok we naman. have our queen of CLUP, Hamjamika or Engineer Muslima Busama. Assalamualaikum. Watching from a distance. O, ati sali sa inyo ata yun na dapat na comment. Mamaya, pag nabasa mo yung isang comment, magkapareho sila ng comment. Si- I miss you, Sisi. Yes. Which is our HHSD chief, isa sa mga stars ng ating balitaan ngayong araw na ito, Sir Abdulhamid Alawi Jr. watching from a distance. Yes, hanggang ngayon hindi pa rin ho alam ng ating kabalay na si Ria kung ano ba itong from a distance. I should really listen to it. Yeah, mamaya, parinig ko sa iyo, no? Pero for now, ang mga paunang linya yan, from a distance, the world looks blue and green. Mga ganun ba? Okay. Ano mga panahon ni na Sir Gadi yan? At, Panahon ni Sir Gadi. Kay Sir Gadi lang na panahon, ha? nagkakabistuhan tayo rito. Samantala sa ating text line naman from Sir Brizuela, salam mga kabalay, keep safe to all. Shukran, waalaikumsalam. Yes, salam kabalay. Maraming salamat sa inyong mga magandang paalala para ho sa amin. And we also have here. Habol Jam Ibrahim. Salam Ma'am Sally and Ria. Yes, a beautiful lady sent her comment. Maraming salamat sa inyong mga paunang komento sa ating episode ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo. At dahil dyan, kabalay na Ria, we have to proceed. Yes. Bago ho tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito, atin hong panoorin at pakinggan ang ating napakahalagang paalala regarding our housing loan
program or project na may kinalaman din ho sa ating balita ngayong araw na ito. Kabalay na Almansur Ugaw, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers. At kagaya nga ho ng ating nabanggit kanina, yan ho yung ating paalala regarding our housing loan program na ngayon po ay umuusad at patuloy pong umuusad no ang ating pagsasagawa ng mga coordination meetings, ng pagsasaayos para ho tuluyan ng maimplementa itong housing loan project sa pangunguna ho ng ating Housing and Human Settlement Division o HHSD na pinamamahalaan ho ng ating chief na si Abdul Hamid Alawi Jr. At sana nga ho one of these days no pinaka maaga ay ma-implement na ho natin itong ating housing loan program dahil marami ho sa ating mga kababayan dito sa Bangsamoro ang nagnanais na magkaroon ng kanilang sariling bahay na hindi kinakailangan na kanila ho ito ang ipatatayo in at once. Pwede ho nilang gawin at installment basis no. Kakibat ho yung ating Pag-ibig Fund. Yan ho ang ating partner for this housing loan project. At yun po ang magiging requirements. Sana ho ay kung may karagdagan pa ay pamamahagi ho ng ating HHSD ng ating Community Support Services sa atin ho mga prospective na mga beneficiaries o mga applicants ng ating housing loan program. At dahil dyan, tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong January 11, 2024 and the 28th of Jumadal Akhir for our 152nd episode of our program MHS Delivers. At para ho sa ating headline ngayong araw, nag-iisa ho yung ating balita ngayong araw ho na ito. Nakatingin ako sa ating sa ating rundown. Hahanapin ko muna si Kabalay na Ria sa aking tawag ito, thread ng chats. Nako. Ang ating headline ngayong araw,
MHSD nagipagpulong sa mga stakeholder para sa housing loan project sa Lanao del Sur. At sa detalye ng ating balita, narito si Kabalay na Ria. Nag-organisa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, noong ika-10 ng Enero 2024 ng coordination meetings upang pagsamahin ang mga pangunahing stakeholder, kabilang ang mga kinatawan mula sa Pag-ibig Fund, upang matukoy ang mga paunang magiging benepisyaryo, talakayin at pag-usapan ang mga estratehiya sa pagtatatag ng panukalang low-cost housing program sa Marawi City. Sa pangunguna ng Housing and Human Settlements Division ng HHSD at sa suporta ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara, ang unang pagpupulong ay ginanap sa Bunkhouse ARC sa Matanam, Malabang, Lanao del Sur, kasama ang Board of Directors ng Matling Multipurpose Cooperative. Ang BARM ay nakatuon sa paglilingkod para sa ikabubuti ng mga Bangsamoro. Sana mas makatulong tayo sa Bangsamoro sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga hinahangad na lugar ng ating mga panukalang proyekto. Sa paggawa nito, kinikilala natin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ministry upang magtatag ng karagdagang mga serbisyo tulad ng mga pasilidad para sa kalusugan at mga paaralan. Ganito ang trabaho natin sa Bangsamoro. Hindi lang tayo nagpapatayo ng bahay, nagpapatayo tayo ng mga komunidad. Wika ni Minister Bara sa pagpupulong. Ang sumunod na pagpupulong ay ginanap sa Mindanao State University, MSU, Marawi City Campus sa pangunguna ni Attorney Saududdin M. Alauya Jr., CPA Vice Chancellor for Administration and Finance. Ang prospective beneficiaries ng low-cost housing program ay ang mga miyembro ng cooperative at faculty staff ng MSU Marawi City. Ibinahagi ni Abdulhamid C. Alawi Jr., HHSD Chief, ang mga mandato ng MHSD na may pagbibigay diin sa iba't ibang mga proyekto sa pabahay na isinasagawa ng ministeryo, kabilang ang mga naigawad at ang mga proyektong nagpapatuloy ang konstruksyon, pati na rin ang balangkas para sa mga pautang sa pabahay. Ang pagtutulungan na ito ay nagbigay diin sa pangako ng MHSD sa pagbibigay ng abot-kayang solusyon sa pabahay na may makabuluhang epekto, wika ni Chief Alawi. Samantala, tinalakay ni Broy Barba, Public Relations Officer mula sa Pag-ibig, ang pamantayan para sa regular housing at affordable housing loans na sumasaklaw sa mga aspeto tulad ng amortization, interest rate, at insurance coverage. Para sa mapayapang pamay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintamran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating balita. At mukhang meron akong nakikitang thumbs up mula sa ating kabalay na si Mansur. Kabalay na rin, mukhang ready na ang ating guest. Yay! Ayan. Ang ating guest ngayon pa sa ating napakahalagang topiko ay makakasama natin via phone patch. Ayan. At bago tayo dumako sa ating IPH, Kabalay na Ria, mangyaring pabatiin muna natin. Sure. Yung ating guest ngayon na iyong ipakikilala. Kabalay na Ria, sino nga ba ang ating guest ngayong episode natin? Ang guest natin ngayong araw na ito ay isang registered nurse at kasalukuyang assistant coordinator ng National Immunization Program ng Ministry of Health. Kasama po natin para pag-usapan ng Mission Against Tigdas, Spreading Awareness and Prevention, Sir Julkefel O. Sinarimbo. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Good morning po everyone. Waalaikumsalam. Good morning, sir. Sir, kamusta po kayo ngayon dyan? Alhamdulillah po, okay lang po. Okay. So, sir, samahan niyo po kami, bago magtapos yung ating programa ngayon sa ating MHS Discusses. Mamaya-maya po yun, sir. Pagkatapos ng ating mga nalalabing segment ng ating programa, babalikan po namin kayo. Sir?
Okay, I guess ang ating guest speaker ngayon ay naghahanda ho para sa kanyang ating talakayan mamaya sa ating MHS Discusses. Babalikan po natin si Sir Jul Kifel Sinarimbo, ang Assistant Coordinator to the National Health Program ng MOH National BARM. Immunization Yes, Program. Immunization Program ng MOH BARM para ho talakayin natin ang ating napakahalagang topiko ngayong araw na ito. Bago po yan, ating pakinggan ang ating napakahalagang maikli lamang subalit napakahalagang paalala regarding our resettlement housing program. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS delivers at yan nga ho ang isa sa ating mga banner programs ng MHSD, ang ating resettlement housing program. At sa ngayon ho, as of this date, kagaya nga ho ng lagi namin sinasabi, nasa 2,947 housing units ang atin pong itinataguyod ang konstruksyon at ilan ho rito ay naigawad na natin sa ating mga benepisyaryo. And hopefully, this year 2024, meron tayong karagdagang 900 units. Inshallah. Yan ho ay magiging posible gamit ho natin ang pondong na aprubahan ngayong 2024 ng Ministry of Human Settlements and Development. Hopefully, sana ho makastart na tayo ng pinakamabilis, mas mabilis ngayong taon na ito para ho matapos natin na mas maaga rin ang implementasyon ng ating mga resettlement housing projects. At ngayon tayo ho ay dadako na sa ating IPH without O. Ang IPH na yan ay bibigyang kahulugan ng ating kabalay na si Ria. At ano nga ba ang kanyang baong trivia ngayong araw na ito para sa ating 152nd episode ng ating programa. Kabalay na Ria, please give it away. Isang mabilis ang IPH lang po ngayong araw na ito. Meron pong kaganapan ngayon nagaganap sa International Court of Justice with South Africa against Israel on their ongoing genocide on Palestinians. And with that, merong call for a global cyber intifada. It is a cyber uprising, a cyber shaking off, kumbaga. Isang campaign siya, kumbaga. Parang isang cyber protest at cyber spread awareness din sa mga kaganapan. So mamaya, 4 o'clock, 4 p.m., no? 4 p.m., Yes. 5 p.m. hanggang 6 p.m. ngayong Thursday at bukas sa Friday, 4 p.m. ulit, 5 p.m. at 6 p.m. hanggang 6 p.m. Ipalaganap ang hashtag na End Israel's Genocide para sumali sa global cyber intifada na ito. At ipakita sa mundo kung sino ang inyong sinusuportahan at sino ang sa inyong anong side ng history ang gusto nyong salihan. Kabalay na Ria, aside from this announcement from us, no? Paano nila makikita online? Online. Yung announcement for this,
We can activity. share I can share the link sa ating Okay. Facebook page nga hindi sa Facebook page, sa ating comment sections ng ating live stream ngayon. And feel free to click the link at nandun po yung buong detalye ng Global Cyber Intifada na ito. Yes, kung paano ho tayo makikibahagi no sa gagawin na ito, Kabalay na Ria, Yes. tama ba? Apa. Okay. So, lahat ng laman ng ating damdamin ay maaari ho nating ipaalam sa madlang people, madlang people, no? Through this activity, kung sasali ho tayo sa, anong tawag doon, Kabalay na Ria? Global Cyber Intifada. Basically, Cyber isang Intifada. uprising or isang shaking off. Para siyang isang protest, kumbaga. Okay. So kung gusto ho natin makatulong na maging tawag dito, maaliwalas na ho, matuldukan na ang lahat ho ng kahirapang nangyayari ngayon sa Palestine, ito ho ang pagkakataon natin. Isa ho sa mga paraan kung paano ho tayo makakatulong. Lahat ng social medias pwede niyong gamitin, whether it's Facebook or Twitter or X or kung anong Yeah, tawag that's doon. right. Instagram, TikTok, Anything you have. anything no? you have. Yes, Spread awareness, spread peace. peace. Yes, that's right. Okay. Thank you, Kabalay na Ria, sa ating maikli subalit napakamakabuluhang IPH, ang ating trivia, ang ating pinapaalam na impormasyon para ho sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. And for that, sinare na ho ng ating kabalay na si Ria ang link sa ating Facebook Live sa comment section. Kung nais niyo pong malaman ng buong detalye, i-click nyo lamang po yan at basahin yung nilalaman para ho tayo ay properly guided. Okay? So thank you so much, at dahil dyan, atin na ho ang natapos ang mga paunang segmento ng ating programa, at ang oras natin ngayon ay alas 11:31 na ho ng umaga. At ang oras na ito ay hatid sa atin ng Information and Communications section. Pati ng Housing and Human Settlements Yes, Division, that's I guess. right. Na magkadikit lang ho sa ating regional office dyan po sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Okay, Kabalay na Ria, ready ka na ba para sa ating talakayan, ang ating discussion, kasama ang ating guest ngayon na atin hong kapiling via phone patch. Thank you so much sa ating technical side back there, dyan sa kabilang room, sa pamamahala ho para ho magkaroon tayo ng connection para pag-usapan natin ang ating topic ngayong araw na ito, which is Mission Against Tigdas, Spreading Awareness and Prevention. This is to help you out na malaman ho natin kung ano nga ba ang importansya nitong mission na ito laban ho sa tigdas. At ano itong sinasabing tigdas na ito. At again, atin hong kakausapin ang ating guest speaker ngayong araw na ito, ang Assistant Coordinator to the National Immunization Program ng Ministry of Health, BARM, na walang iba kung si Sir Julke Fel Sinarimbo, a registered nurse. Sir, andyan pa ho ba kayo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Thank you so much, sir. Before we proceed sa ating talakayan, for saying yes to our invitation sa inyo sa MOH. Ayan, okay, sige. Umpisahan natin ang ating talakayan. Baka gusto mong unahin ang katanungan, Kabalay na Ria, sa ating guest speaker ngayong araw na ito. Let's go with sa pinaka at the briefest sense, sir, para sa madaling pagkakaalam ng ating mga kabalay na nakikinig ngayon. Pwede po kayo magbigay ng mabilis na background sa MOH. Ano po ang Ministry of Health? Ano po ang kanilang mga mandato, purposes, responsibilidad, at paano natin to i-connect sa ating sa kaganapan ngayon na may outbreak ng tigdas? So muli po, no? Assalamualaikum. Yes. The Ministry of Waalaikumsalam. Health na mandato is to promote and protect, preserve, and restore the health of the people through regulation, encouragement, provide health goods and services. The ministry shall primarily be responsible for the formulation, planning, implementation, and coordination of policies, of programs and health po, across with other agencies. Yan po talaga yung mandato ng ating ministro. So, naibahagi niyo, sir, no? Yung tatlong keywords doon, formulation ng mga polisiya. Ano yung pangalawa, sir? Planning po. Planning. Plano ng different programs under sa ating ministry.
Okay. And of course, yung coordination with the other ministries ng mga health programs ng MOH. Okay? Napakahalaga ho ng ginagampan ng tungkulin ng Ministry of Health sapagkat nako, anything na may kinalaman ho sa ating kalusugan ay napaka-importante. Dahil kapag naapektuhan ang ating kalusugan, lahat ho ng aspeto ng buhay ng bawat tao ay apektado ho. Okay. So sir, atin ho ang pag-usapan na itong let's proceed sa pinaka-meat ng ating topic ngayon. Ano po itong Mission Against Tigdas, sir? Ano po itong Mission Against Tigdas, sir? Pabigay po tayo ng pinakamahalagang impormasyon regarding this. Apo, but before we proceed sa tanong mo, ma'am, Yes, sir. bigyan ko muna kayo ng backgrounder, no, regarding sa ating programa. Okay, sige. National Immunization Program po is a life stages immunization. Ibig sabihin ho nun, nagsisimula yung ating pagbabakuna doon pa lang sa pagbubuntis ni nanay. Nagbibigay ho tayo dyan ng tetanus diphtheria vaccine. After po niyang manganak, yung ating mga sanggol, binibigyan dito ng BCG. Yeah. Kasabay din yan yung Hep B. Para maiwasan natin yung mga extrapulmonary tuberculosis sa mga bata. No? Kahit na tatanda na siya, maiiwasan natin yan. At ganun din ang hepatitis B infection. Ayan. Ako, delikado yung HEPA. Once na malaki-laki na yung bata, no? 1 year old and below, saka naman tayo magbibigay ng other vaccine preventable, no, na diseases. Kasama dyan yung ating mga oral polio vaccine or yung OPB, IPV, MTA, at pneumococcal vaccine. At last po, before po siya mag-graduate or mag 1 year old, kailangan po natin siyang mabigyan ng measles, mumps, rubella vaccine or yung MMR. Yes. Importante po yun, no? Which is madidiscuss po natin yung later on. Ayun. So before mag 1 year, no? Is nasa school na siya, school age na, magbibigay ulit tayo ng measles vaccine na naman. Ito yung tinatawag nating school-based immunization program. Okay. Maalala ka natin. And then doon naman sa ating mga adolescent or sa mga senior highs natin, magbibigay na rin tayo ng HPV vaccines, no, para maiwasan din yung future or possible cervical cancers, no, sa ating mga kababaihan. Okay. And then doon naman sa ating mga matatanda, magbibigay tayo ng flu vaccine at yung pneumococcal vaccine para maiwasan natin yung mga pneumonia sa ating mga senior citizens. Yun po yung life stages immunization ng ating programa. Okay, so sir, simula pala sa pagbubuntis hanggang pagkapanganak, bata pa yung mga anak natin hanggang tumanda, meron po tayong immunization pala. Opo, meron po. So yung sir, sa case kasi ng anak ko, no, nagkaroon na siya ng bakuna against measles nung before siya nag 1 year. Yung next, sir, is sa school days na, no, yung measles vaccine. Kailan nga po yun, sir? Doon sa ating mga bata, edad 6 to 7 years old. Ayun. So, elementary, opo. Importante ho yun. Na kailangan din sila mabigyan ng measles containing vaccines. Bago mag-grade 1, sir, no? Opo. Okay, sige. So, yun ho yung backgrounder para ho sa ating mga nanay at mga tatay ang dinadala po sa clinic, sa mga center yung ating mga anak para bakunahan. Yun po yung purpose ng ating pagpapabakuna na bahagi ho sa atin ni Sir Joel Kefil mula ho sa BCG hanggang lahat po ng mga bakunang ginagawa ho natin sa ating mga anak at sa ating mga sarili. Yun po yung dahilan kung bakit po natin sinasagawa yan. Thank you so much, sir. At pwede na ho ba tayong dumako, sir, sa ating pinaka-topic ngayon, itong Mission Against Tigdas? Nabanggit niya yung measles. Hindi, yung mission mismo. Yes. What is it, sir? At ito ay in response to what happening dito sa ating rehiyon. Hello, ma'am. Yes. Hello, sir. Narinig niyo po kami, sir?
That's fine. Okay, sige. So sir, maaari na huwa natin pag-usapan itong ating mission against tigdas. Okay, ha? So, Okay. let's proceed. So, bigyan ko muna kayo ng idea, no? Kung ano talaga yung naging situation ng measles natin last year, no? Apa. Here. From previous years, since 2022, Mhm. across the region, meron lang tayong naitalang 25 cases ng measles. Ang nakakalungkot dito, noong 2023, bigla itong nag-shoot up or biglang tumaas. Na meron tayong 1,175 cases. Wow. At ang nakakalungkot dito, 14 ho yung namatay. Auzubillah, yes. Namatay ho talaga. Most of the cases ho is galing sa Lanao del Sur, Mhm. wherein itala sila last year na 971 at merong 11 namatay ng bata. Auzubillah. Okay, sir, na-document po natin, sir, kung bakit humantong sa kamatayan itong 14 cases na ito? Opo, most of these cases are unvaccinated ho. Ayun. Opo, unvaccinated. Ibig sabihin, hindi ho na makatanggap ng bakuna. Okay. Naku, ganun po ka-importante ang pagkakaroon ng bakuna ng ating mga anak. Okay, sir. So, bakit tumaas, sir, ng ganito na ho, no? From 25 cases ng 2022, naging 1,175 cases na last year. Opo, kasi kung titingnan natin yung previous records natin, no? Nang dahil din to sa, kaakibat actually siya nung pandemic, no? Pagkakasan kasi nung mga panahong iyon, since 2020, bawal lumabas, di ba? Maalala natin. Yes. So, ideally, yung mga nanay, yung mga caregivers, dapat pumupunta sila sa Yeah, correct. centers. Every Wednesday ho, libre ho yung pagbabakuna niyan. That's right. Same thing with our health workers, kailangan din nilang magbabakuna. Pero since meron tayong lockdown, kung maalala natin yun, Yeah. na-limit ho yung So, nakatutok tayo sa COVID, or in fact, mas highly contagious or mas nakakahawa po yung measles kumpara sa COVID. Compromise ho natin yung other vaccine. Okay. Measles po. Mhm. Kaya yun. So, biglang nag-shoot yung cases natin dahil lang noon sa na-miss or kulang yung kuna nung mabakunahan. Nakatutok yung buong bansa, sir, ng buong rehiyon sa COVID. Nakalimutan yung mga halagang mga dapat na maging bakuna, no? During those times. Tawag dito, naalala ko, sir, yung ating mga health workers ay nag-house to house for this bakuna, no? Kabalay na Ria. Naku, nakalimutan ko yung aking sabihin sana kanina. Alala ko pa yung ano na ito, sir. No? Pero sir, ang tigdas pala, ang measles ay nakakahawa. Paano ko nangyayari yun, sir? Opo, actually, ang measles kasi is highly contagious. No? Ibig sabihin, mas nakakahawa siya kumpara sa COVID virus. Pero silang virus, pero mas mataas yung infection rate niya. Kasi nga, yung signs and symptoms ni measles o ni tigdas is late mo na siyang nalalaman. Ibig sabihin, nakakahawa ka na pala or nakakahawa na pala yung bata sa ibang tao na hindi pa nila alam. Before kasi lumabas yung rashes or yung hallmark sign ng measles or tigdas is infectious na yung bata. Malala na yun, sir, no? Ito. Ay. Nakakahawa. Sir, paano po nahawaan, no? Paano nakakahawa yung tigdas? Sa paanong paraan? At through yung pagbahing, parang pagka-atching o yung pag-ubo, yung vision nung bata ang may sakit na. Okay. So the same way, doon sa no? Well, it's mga viral. sakit, it's a viral disease. So ganun po yung mga tilamsik ng ating mga nakakahawa ho, no, sir, no? Opo. Highly contagious talaga yun. Nako.
So for this year, sir, no, yung ating record na 1175 na karamihan ho ay nangyari sa Lanao del Sur. Saan po yung ibang cases, sir? And then, meron din po tayo sa Maguindanao del Norte. To give you history po, ang first case reported ho talaga is nasa Matanog. It is part ng Maguindanao del Norte. That's right. Yan po talaga yung unang case ng index case, yung tinatawag natin index case. Oh, so dyan nag-umpisa. Opo. So, since geographically, titingnan natin yung access ng mga caregivers or ng parents ng bata, mas malapit actually sila Malabang District Hospital. Ayun. So, Cotabato Regional Hospital. So, since highly infectious yung bata, dinala nila doon, hindi nila alam, measles na pala yung bata. Yun. Nagkahawaan po doon sa Lanao del Sur, specifically in Malabang, Marugong, and then yung adjacent municipalities. Hanggang umakyat po sa may Marawi City, wherein yan po talaga yung melting pot ng Lanao City. Diyan po talaga concentrated yung mga tao. Okay. Mabilis yung spread niya. Yeah, so dapat talaga, sir, sa earliest stage ng dapat alam na ho natin, no? Sir, ano ba yung pinakaunang sintomas ng pagkakaroon ng tigdas? Magsisimula actually siya since viral siya. Lagnat, ubo, and then after 4 to 5 days, saka lumalabas yung rashes na tinatawag or yung ano ba to? Yung pamumula. Namumula yung ating katawan, no? Namumula yung Okay, sir. So, at ang nakakatakot nga, ulitin natin, nakakalungkot dito is nakakamatay siya kung hindi siya naaatapat. Yun na nga, sir. Naku. So, sir, tawag dito, no? Paano nga ba natin iiwasan? Aside from dapat binabakunahan, no? Yung ating mga anak against tigdas. Ano pa ibang paraan para makaiwas tayo, sir, sa tigdas? Opo. Unang-una talaga, bakuna lang ang pinakamabisang panlaban sa measles sa tigdas. Magsisimula ito 9 na buwang gulang hanggang 15 months na buwang gulang or more than a year old. Pwede tayong magbigay pa rin ng measles vaccine. Ako ito sa measles, mumps, at rubella vaccine. Tandaan natin, ito'y ligtas, epektibo at libre ho lahat niyan sa ating mga health center. Every Wednesday ho yung immunization natin, no? At every day ho din na pwedeng magpabakuna. Hinighlight lang natin yung every Wednesday yung bakunahan dahil sa sobrang dami ng programs ng ministry, hinighlight lang that on Wednesday ho. Pero every day pwedeng magpabakuna ang ating mga health centers. Tama. That's right. So, ganun po kahalaga. Huwag ho nating isa walang bahala yung pagpapabakuna ho ng ating mga anak against measles. At tapusin na ho natin yun mula sa umpisa pa lang hanggang makumpleto natin at gumraduate po yung ating mga anak. Congratulations, Ifrina. Nakagraduate ka. Okay, Kapulay na Ri. Doon po na may focus po tayo sa children dito sa awareness ng pagtigdas. Posible rin po makuha siya ng mga matanda na, like hindi na siya like adolescents or adults or nasa aged. Posible rin ba silang mahawaan ng tigdas even if na bakunahan na sila? Apo, tama ho kayo, ma'am, no? Since viral infection siya, no? Kahit sino ho sa atin, pwedeng maging tinatawag na carrier, no? Hindi ibig sabihin na bakunado tayo is free na tayo sa disease or sa sakit. Ang kinaganda lang ng bakunado tayo or bakunahan tayo ng any types of vaccine, COVID man yan, measles man yan, is naiiwasan or nababawasan niya yung epekto or yung komplikasyon ng sakit na yun through vaccination or sa bakuna ko. Ayun. Hindi ganun kalala, sir, no? Yung mararamdaman. If ever... Even sa COVID, yung bago lang, no? Halintulad natin sa COVID, no? It doesn't mean na nabigyan ka ng COVID vaccine. Is free na tayo sa COVID. Pwede pa rin tayo maadapuan o mahawaan ng COVID. Minimize lang natin yung possible complication. Ayun. So, yun po kinaganda po na...
hindi tayo mahirapan masyado kapag tayo ay nagkaroon ng ganitong sakit. Sir, if ever, no, hindi na ho naiwasan, nagkaroon tayo ng tigdas, ano ang maaari ho nating gawin para ho magamot ito or maiwasan po ho yung mga komplikasyon ng measles? Opo. Once kami suspected na tayo ng kaso ng tigdas or measles, kailangan po natin maisiwala yung batang may sakit. Or yung other term dito is i-isolate natin. Yun. Para maiwasang makahawa sa other o sa ibang mga tao. Pangalawa, kailangan natin ng mahabang pahinga at tulog kasi nga nakakakuan talaga yung sakit. O parang may trangkaso, di ba? Nakakahilot talaga yan. That's right. Kapag may mataas na lagnat na, kailangan nating punasan ng bata, no? Pwede rin tayo magbigay ng paracetamol. Kung kinakailangan. Okay. Pwede tayo magbigay. Painumin ng maraming tubig o oral para maiwasan ma-dehydrate yung mga bata, no? At kailangan din nating diliman yung kwarto. Kung lagyan natin ng kortina, kailangan natin ng kortina. Kasi nga, sensitive po yung mga mata ng batang may tigdas. Okay. Hindi ho masyado, sir, nakakakita ng masyadong maliwanag, no? Kapag merong tigdas na yung bata. So, sir, yung mga sintomas lang ho na ito ang maaaring gamutin natin. Hindi ho ba, sir, katulad ng ibang sakit na pwedeng mag-antibiotic? Depende ho. Pag umabot na ho tayo sa punto na may komplikasyon na, gaya ng pneumonia, pwede ho na tayong maggamit ng antibiotics. Okay. Pero most of the time, since viral siya, supportive therapy lang ho yung ibinibigay natin. Tama. Saka lang talaga tayo nagbibigay ng antibiotics pag malala na ho yung komplikasyon, gaya ho ng pneumonia. Kaya, mga antibacterial drugs po yung kailangan natin gamitin. Yes, that's right. Sir, pero kung kayo po ang tatanungin, would you advise na kapag may mga paunang sintomas na ho ay dalhin na sa clinic o sa hospital yung bata or yung may sakit? Sir, would you advise, no? Ipapayo mo ba, sir, na kapag meron ng paunang sintomas, yung ating mga anak o yung may sakit, dalhin na po sa hospital o sa clinic? May advice po natin kailangan munang ma-isolate muna yung bata. Kung may mga kilala tayong mga health workers, pwede nating ipakita muna sa kanila or sa sangguni. Kasi sila ho yung mas may nakakaalam, no, kung ano yung mga signs and symptoms po ng mga bata may tigdas. So you would advise, sir, na call the attention of our health workers, mas mabuting puntahan na lang sa bahay. Isa siyang klaseng notifiable diseases na kailangan ma-inform kaagad yung ating mga barangay health workers, even yung mga nurses and midwives natin sa health center. Kasi dahil nga siya nakakahawa sakit. So that's it. So para hindi ka na makahawa pa sa mas maraming tao or bata, yun na yung pinakamainam na dapat hong gawin ng ating mga nanay o yung nag-aalaga ho ng ating mga anak. Okay? So sir, with this topic of ours ngayong episode na ito, sir, ano pa ho yung mga ibang aktibidades na sinasagawa ng MOH para ho matugunan itong tigdas outbreak na ito dito sa ating rehiyon? Currently, no, katatapos actually nung dialogue with other line agencies sa farm, no? Kasama din natin yung ating mga ulama, religious leader, at sa pangunguna na rin ng ating Bangsamoro Darul Ifta. Yeah. So, initial step ho yun, no? Para magkaroon tayo ng one line of information dissemination across the region. So, para mapaigting pa yung natin, no? Awareness sa ating community about measles or tigdas. So, since may outbreak na rin, no? Nagkaroon na rin tayo ng selective and non-selective outbreak response immunization. Ibig sabihin nun, nag-house to house yung ating mga health workers, especially in Maguindanao del Norte, Marawi City, at Lanao del Sur. So, kailangan ho talaga na house to house vaccination ho against measles.
Yes, yes. Nakakabilib po sir itong ginagawa ng ating mga health workers. Hindi ho madali yung pag-house to house, no? Bibisitahin ng bawat Tama po. bahay, yes. We salute our health workers, sir, sa mga ganitong gawain ho nila. Ayan. So, sir, aside from this specific topic of ours, ano pa ho yung mga isinasagawang programa, highlights ho ng mga programs na ginagawa ng MOH? So currently, may existing na rin tayong regional fatwa on immunization, assigned by our late Grand Mufti, Oh. And then currently, meron na rin tayong walk-in cold room, Ano yun, sir? buong BARM. Ibig sabihin ng walk-in cold room, yan ho yung para siyang isang room na doon inilalagay, ini-store yung ating mga bakuna, different things. Importante ho kasi na ma-maintain natin yung potency or yung ating mga bakuna, Yeah. So, meron din tayong ongoing construction sa regional office, Nandiyan po. Okay. Compound, ongoing ho yan. And then, meron din tayong regular meetings with development partners like the UNICEF, WHO, IOM, and International Committee of the Red Cross. Kasi isa ito sila sa mga tumutulong or nagpo-provide ng mga vital vaccines, gaya nung walk-in cold room, yung parang malaking ref. Donated ho yun ng UNICEF. And then yung mga other vaccines is galing ho sa WHO. Yung mga cold chain vehicles natin, mga refs sa ating mga barangay health stations, mga RHUs, provided ho yan ng IOM, UNICEF, pati ICRC. So, meron din tayong regular program or yung Suara Kalusugan ng MOH. Yeah. Every first month ho yan ng buwan. Regular yan. Mashallah. So sir, nako, hindi kayo busy, no? Napakadami na rin pong sinasagawa ang mga aktibidades sa MOH. Sir, mahalaga po yung ginagawa niyo yung fatwa patungkol ho sa ating mga bakuna dahil narinig natin karamihan sa ating mga kababayan ay takot pong abakunahan yung kanilang mga anak dahil nga po iniisip nila na may delikadong epekto sa kalusugan ng kanilang anak itong bakuna. Kaya dapat pong malaman nila talaga yung kahalagahan at syempre yung pagiging effective ng ating bakuna. Safe po yung ating bakuna as per our resource speaker, Sir Sinarimbo, na ipinaalam po niya na kailangan talaga makompleto natin ang bakuna. And with this, sir, ang oras natin ay 11:57. We would like to hear your final message para ho sa ating mga kababayang Bangsamoro para ho mabaon nila during the day at yung mga susunod na araw pa, sir? Ayun po, So, hinihingi lang talaga natin sa Ministry of Health, tandaan natin, lahat ng mga programa is kinakailangan natin ng multi-sectoral approach. Ibig sabihin ho nun, ang Ministry of Health, hindi niya ko kayang labanan lahat ng mga nandyan ng mga sakit, For example, yung mga outbreaks, katatapos lang natin ng COVID, Yes. Pandemic. So, it's a multi-sectoral approach po. Gaya ho itong ginagawa natin, yung interview. It will increase awareness, sa ating mga kababayan. Yeah. Doon naman sa ating mga LGU officials, sa ating mga pinawakulan. Sana ho, mas mapaigting pa yung kanilang support through policy making, Yeah. para masustain ho natin yung gain sa ating mga programs. Sa mga religious leaders, we hope, na sana ating mga nasimulan na is mas madadagdagan pa ho. Yeah. At sa ating mga media partners, please tulungan niyo ho kami sa Ministry of Health na paabot pa sa ating mga kababayan kung ano yung mga importansya ng pagbabakuna sa ating mga bata. Tama. Ayun po, maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Sir Julkefil Sinarimbo, isa hong registered nurse at siya hong Assistant Coordinator to the National Immunization Program ng MOH BARM. Maraming salamat, sir, sa naibahagi ng impormasyon na napaka-importante, napaka-makabuluhan para ho sa ating mga pamilyang Bangsamoro kung gaano ho ba kahalaga ang pagbabakuna ng ating mga anak. At syempre, itong importante rin itong measles awareness na ito, ang tigdas kung sa atin sa Maguindanao Cavalry, yan ay tinatawag na ABAS. Ito yung ABAS sa atin. Na ang basaman ay mga
katigan, nakabun ka ni Sir Jul Kifil, pagkikinagan tanongin to, importante ganun to, para ka ng mga watatanawa, dapat to magkaroon ng bakuna na short na naman ang aking Maguindanao. Okay. Kasabutan ko, no? Gasabutan ni Kabalay na Ria. Maraming salamat ho. Ito ho ang pinaka-purpose ng ating pamamahagi ng impormasyon ay para ho matulungang maibahagi, no, may paabot yung mga napaka-importanteng impormasyon sa ating hong kababayang Bangsamoro. At dahil dyan, tayo ho ay uusad na sa ating KKK, ang huling bahagi ng ating programang MHS Delivers. Ano nga ba ang mga katanungan ng ating kabalay na si Ria para sa ating mga taga-subaybay? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, at narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Uli, sa numerong 0955-799-4778. And hihingin po namin ang inyong pangalan, edad, SIM network, trabaho, address para ma-process namin ang inyong napanalunan kung first time winner kayo. That's right. Kailang beses na kayo nanalo, kilala na namin kayo. May record na kayo sa amin. Yes. And without further ado, ang ating unang tanong, sa anong edad na bibigay ang ating tigdas vaccine? Delikado yung missile. Kasi kasi missile niya. Okay, sige. Anong edad usually binibigay ang tigdas vaccine sa mga kabataan? Oh, yung first shot ng First ating shot. measles vaccine, okay? Measles vaccine. Ikalawa? And second question, ano po ang mga activities ngayon na ginagawa ng MOH para tugunan itong outbreak ng measles? Isa, magbigay lamang ng isa. Ang daming binanggit ni Sir Jul Kifil, isa lang hinihingi ng kabalay na Ria. Okay? And sa ating third question, may mga nabanggit po si Sir Sinarimbo, Sir Jul Kifil, na mga mga instances ng outbreak kung saan nag-outbreak itong mga itong measles, itong tigdas na ito. Saan nahanap ang first na source ng measles? Nako. Measles. Bakit bang napapronounce ko? Tigdas. Sabi ko, Takot ako sa measles. tigdas na lang sabihin ko. Nag-measles. Okay. Nako, parang MD. Sorry. Sige. So muli, first question, kailan bibigay ang first shot ng tigdas vaccine sa kabataan? Second question, magbigay ng isang activity na ginagawa ngayon ng MOH para tugunan itong outbreak ng tigdas. And third question, saan nahanap ang unang instance ng tigdas sa ating rehiyon? No? Hindi po sa group, hindi po sa chat ng MHSD magsagot. Kailangan niyo po i-text ang inyong sagot sa numerong 0955-799-4778 para mabigay namin ang premyo sa number na nag-text na iyon sa aming line. And may nakikita na akong mga sagot na lumilipad sa aking phone. So, good luck sa inyong lahat. Yun sana yung fourth question ko. Saan sila mag-text? Okay, ng kanilang mga tamang sagot. Yes. Tandaan natin, paunahan ito. Ang unang darating na limang mensahe, tamang sagot ay siyang mananalo ng tig 100 peso loan. loan. Umuli, Loan. ang numero is 0955-799-4778. Ayan. At before we end, kabalay na Ria, mangyaring basahin mo muna yung mga last comments sa ating Facebook Live. Medyo makatakot yung nasa na after ni Jam is, sabi ni Sir Sid, stalking from somewhere cold. Delikado yung stalking, Sir Sid. Bakit kayo nilalamig? Somewhere cold in, maybe Marawi City now. Oh, yeah, kasama ni nila kabalay na Hamsari. Yes. true. Glad to have you back, Sir Sid. Sana yung magtagal-tagal ka pa sa regional office. Okay. Akala ko in Ayan. general. And we also have here Ate Inday Amar Kiben. Nakikinig ako sa inyo, ma'am. Nanood ako. Maraming salamat, Ate Inday. We miss you so much. And we also have Kabalay Nari. Si Sir Boy Gonzales ng Civil Service.
for the BARM. Sir, maraming salamat sa panonood sa ating programa and sana ho makasama ka namin uli in one of our episodes, inshallah. And We have Michael, ano itong pronunciations ko ngayon? Michael Imam Butig. Assalamualaikum. Yes. Followed by Nusaira. Is it the better half of our director ng Emeritus di Basilan. Salam watching from Basilan, mga kabalay. Waalaikumsalam. Ay, Ate Inday, sumagot ka sa ating text 9 na binigay ng ating kabalay na si Ria. At I wonder, tama kaya yung sagot niya? dahil nabasa ho natin ang ating mga comments sa ating Facebook Live, tayo ho ay magpapaalam na. Kabalay na Ria, maraming salamat sa ating KKK portion. At dahil nga dyan, inahudyat na ho ng ating pamamaalam sa ating 152nd episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHSD na si Attorney Hamid Aminuddin Bara, at sa ngalan din ng ating napakabait na Deputy Minister Aldi Nasiri na makakasama ho namin mamaya sa ating MOA signing, at ang ating ever coolest, ever supportive and ever approachable na Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod bang Samoro Joy, Ria bint Emran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa MHS, sa ICS, Kuya Hamsi, Kuya NG, Kuya Man sa ating technical side, at sa ating technical side sa DXMS, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Jonathan, Sir Dennis, syukran sa inyong panonood ngayong araw na ito, at kami po ay nagpapaalam na para sa episode na ito. Ayan, maraming salamat kabalay na Ria. At bago tayo magtapos, basahin ko lang ito. Assalamualaikum, watching from Patadon, Matalam North, Cotabato. I miss you po, Ate Sally. I also miss you, Normie. Bumalik ka sa bahay, inshallah, one of these days. And ito ho ang inyong lingkod sa Lembay, Abdullah, ang lagi ho ang nagpapaalala na isagawa ho natin ang ating bawat gawain gabay ang ating mga hashtag na kabalay na Ri, hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah. With Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na sa ating episode ngayong araw, at palagi pa rin nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.